Mapagpalayang umaga, tanghali, hapon at gabi sa mampanig ng mundo. Welcome back po dito sa Ugnayan sa Himpapawid. Tayo po ay nasa ating ika-262nd episode. At tulad po na lagi namin hiling, please like and share ng ating Facebook account ng Ugnayan sa Himpapawid. At huwag po natin kalimutan na meron din po tayong YouTube account na kung saan patuloy po nating subaybayan at yung mga nakarang episode, yung mga susunod pa at yung ngayong gabi ay pwede nating balik-balikan at panoodin muli, himay-himayin yung mga talakayang naging hinimay natin dito sa Ugnayan sa Himpapawid sa mga nakaraang panahon. Ngayon po gabi, medyo may kalaliman ng ating usapin sapagkat ito ay usapin ng mga manggagawang Pilipino. Alam naman natin na isang buwan pa lamang ang nakakaraan, mahigit isang buwan ay sinelebrate natin yung May 1, International Labor Day, yung araw ng mga uring manggagawa. At ngayon pong gabi ay yung ating paboritong at suking guest dito sa Ugnayan Papawid na eksperto sa usapin ng mga uring manggagawa na lahat ng klase ng manggagawa nire-representa niya dahil siya yung laging nakikita natin na nakikibaka, nakikipagbakbakan dyan sa kalye para sa interes at karapatan ng mga tulad nating uring manggagawa. So bago po ako pumalaot ngayong gabi, gusto ko po lamang basahin muna ang ating konteksto at tema ngayong gabi. Ang ating pong tema ay kalagayan ng manggagawang Pilipino sa ilalim ng rehimeng US Marcos Jr. Patuloy na nahaharap ang mga manggagawang Pilipino sa mababang pasahod, mataas na inflation at lumalalang krisis sa kawalan ng trabaho sa ilalim ng rehimeng Marcos Jr. Marami pa ring Pilipino na nakararanas ng kontraktualisasyon habang patuloy na nananawagan ng mga grupo ng manggagawa na nakakabuhay na pambansang minimum na sahod. Manggagawang Pilipino, patuloy tayong makibaka, huwag matakot, at patuloy na isulong ang pagbabago hanggang sa makabit natin ang ating tagumpay. So, huwag na natin patagalin sapagkat maraming ikukwento sa atin ang ating guest ngayong gabi sapagkat siya po ay kasalukuyang nandito sa Europa at umaattend at nagre-represent ng mga uring manggagawa sa International Labor Conference sa Geneva, Switzerland. Wala na pong marami pang patutsada. Ang kasama po natin ngayong gabi ay walang iba kundi si Ka Jerome Adonis. Siya po ang pambansang tagapangulo ng Kilusang Mayo 1 or KMU na pinakamalaking unyon ng manggagawa sa bansa, manggagawang unionista at siyempre, proud na proud, aktivista. Di ba, Ka Jerome? Welcome back sa Ugnayan sa Himpapawid. Maraming salamat sa iyong pagpapaunlak. Bagamat alam namin, medyo pagod ka dahil alam namin maghapunan niyang konferensya na yan. Pero pinaunlakan mo pa rin kami. Maraming salamat sa iyo. Okay, magandang gabi, Kap Edwin, at syempre sa lahat ng mga OFW na nakikinig ng Ugnayan sa Himpapawid saan man sa panig ng mundo. Magandang gabi po sa inyo lahat. Magandang gabi po. Ngayong gabi, wala naman tayo, ano? Alam mo, maraming mga pangyayari hindi natin inaasahan, pero ako'y natutuwa. Alam mo kung bakit? Dahil solong-solo kita ngayong gabi. Sapagkat inaasahan ko na marami kang i-share sa amin na mga naging gawain ninyo. Sapagkat tulad nga ng itinanong ko sa iyo kanina, kailan ba nag-umpisa itong seminar o conference ng International Labor Conference ngayon sa Switzerland? Nabanggit mo nga na nag-umpisa ng June 1 at magtatapos bukas ng June 12. Aba, ay talaga napakahaba nga, 12 long days na pakikibakbakbakan dyan sa Geneva. Pwede bang bahagian mo muna kami? Konting flashback. Paano nagsimula itong International Labor Conference? Kailan? Saan? At ano ang main objective nito? Kung bakit ito ay ginaganap taunan? Yes. Para po, sige, Kap Edwin, at sa lahat ng mga OFW, mga manggagawang nakikinig ng inyong programa. So ito pong International Labor Conference ay nabuo ito matapos ang ikalawang digmaang pandaigdig, no?
ang Pilipinas ay naging Mhm. signatories ng ILO noong 1948. No, medyo matagal-tagal na, no, 1948. Ano ba yung Mhm. ginagarantiyahan ng ILO? Ang ginagarantiyahan nito yung fundamental rights ng mga manggagawa mula sa usapin ng pagproteksyon sa sahod, trabaho at karapatan. Kaya iba't ibang convention po ito, napakaraming convention, mahigit 100 convention na pumapatungkol sa pagprotekta sa lahat ng karapatan ng mga manggagawang mga manggagawa sa buong mundo. So, siyempre po ang Pilipinas ay pumirma noong 1946, noong 1948 bilang garantiya doon sa karapatan daw ng mga 1948. manggagawa. Oo, pero for the longest time ay nilalabag din naman po ito ng gobyerno. Kaya may translation ito sa atin na nakalagay ho sa ating constitution ng karapatan natin na magtayo ng organisasyon or union sa hanay ng mga manggagawa, karapatan natin na magkaroon ng nakabubuhay na sahod or yung tinatawag nating living wage and the right to strike. So ito pong mga karapatan na to ay hindi pwedeng mawala sa atin. So kaya produkto ho siya ng mahabang paglaban ng mga manggagawa ng mga nauna pang henerasyon. Translated din ho yan Mhm. sa ating labor laws. Problema, hindi ho yan nare-realize ng mga manggagawang Pilipino. Kaya Ito. Kap Edwin, itong taunang paglahok natin sa International Labor Conference, bagaman maliit yung espasyo para makuha natin yung totoong kahilingan ng mga manggagawa, pero malaking entablado ito sa pandaigdigan dahil dito dala-dala talaga natin yung ating complaint doon sa ginagawa ng gobyerno doon sa mga manggagawang Pilipino. So yan ho yung trabaho ng ILO at tayo ho ay taunang lumalahok diyan para once and for all madala natin yung problema natin na hindi ina-address ng gobyerno at magkaroon din ng pagkakakilanlan sa iba pang mga delegado na magkakatulad at magkaroon din ho ng malakas na international solidarity sa iba pang mga manggagawa. So, nabanggit mo nga since 1948. Tapos isa pa tayo sa original signatory ng International Labor Conference. Pero nabanggit mo nga rin, yung mga karapatan na nakasaad sa konferensyang ito, sa napakahabang panahon na hindi naman nasusunod, kundi madalas pa ay nilalabag. At ang numero unong pasimuno, yung mga nasa gobyerno na dapat sana siya magbibigay ng proteksyon sa mga uring manggagawa na siyang ika nga dugo at pawis ng ekonomiya ng ating bansa, di ba? Tulad halimbawa ng kontraktualisasyon, sinabi nga natin kanina sa konteksto, nabanggit niyo ba yan sa conference sa ILO? Ano na ang kasalukuyang sitwasyon? Meron ba kayong mga ika nga, panibagong proposal kung papaano ito ay ika nga, pwedeng magkaroon ng konting realisasyon na mabago. Sapagkat alam naman natin, marami ng dumaang gobyerno at laging sinasabi, aalisin yan. Ultimong yun yung isang nakakulong ngayon sa ICC, sabi niya, aalisin, hindi naman inalis, di ba ka? Ang problema, siya pa yung napaalis, nakakulong ngayon sa ICC. Pero ibig ko sabihin, meron ba kayong bagong proposal? Kasi tila sa napakahabang panahon, taon-taon tayo nag-attend dyan. At alam ko, maraming panahon ka nang kangay nagrepresenta ng KMU at iba pang organisasyong manggagawa sa ILO. Pero tila bulag, pipi at bingi ang mga nasa gobyerno natin. Meron ba kayong binago? Something na minodify ninyo para kahit papaano itong mga buwaya, hindi buwaya, yung mga mapagsamantalang ika nga, mas pabor sa mga mamumuhunan, imbis sa mga manggagawa, magkaroon ng realisasyon malang ba? Tama nga pala, dapat natin proteksyon na natin mga manggagawa. Doon sa mga nakaraning yung konferensya, meron ba kayong bagong ika nga ay proposal na pwedeng maging realistiko para sa mga nasa gobyerno? Sige, Basta ganito usapin na ka kontraktualisasyon. ganito Kap Edwin, hindi ma-address ng ILO yung lahat ng problema ng mga manggagawang Pilipino. Mm. Para lang Ah. maipaglaban natin yung ating karapatan, sasandig pa rin tayo doon sa usapin ng malakas na pag-oorganisa ng mga union at i-integrate natin yung laban ng mga gawa sa laban ng buong sektor sa ating bayan. Yun pa rin yung principal na labanan. Yun yung mapagpasya. Ngayon, itong role ng ILO ngayon, Mm. kasi madala-dala ho natin yung karami-raming dokumentong complaint patungkol sa paglabag ng gobyerno. Siyempre, kasama yung mga kumpanya sa Pilipinas, yung paglabag doon sa Convention 98. Ano ba itong Convention 98 na to?
sa ilalim ng ILO. Ito po ay yung paglabag sa usapin ng collective bargaining. So, pag sinabing collective bargaining, dapat unionisado ka para magkaroon ka ng power para makipagtawaran sa kumpanya. So yan ho yung patuloy na nilalabag ng gobyerno natin. Okay. Gobyerno pala ng Marcos, no? Hindi ang gobyerno ng mga manggagawa, no? Patuloy na nilalabag. Halimbawa, yung karapatan natin sa pag-strike, in-issue ng assumption of jurisdiction, ina-assume ng Dole Secretary na hindi naman nare-resolve yung dispute sa pagitan ng manggagawa, kaya nga nag-strike. Pangalawa, yung issue po ng patuloy na pagliit ng unionized sa bansa natin, no? Patuloy na ho yung paglaki dahil ang unang sabi mo nga kanina, yung issue ng contractualization. Kasi sa contractualization sa ating batas, kapag contractual ka, hindi ka maaring sumali at mag-organisa ng union. Yes, maaari ka magtayo ng asosasyon, pero pag asosasyon ay wala kang power to bargain sa management. Okay. So natural na liliit talaga yung bilang ng unionisado. Tapos sa unionized natin, halos 1.4% lang yung sakop ng collective bargaining agreement na sumasaklaw lang mahigit 300,000 na mga manggagawa out of 50 million, close to 50 million na naka-empleyo, no? So, yun ho. Tapos, pangalawa, yung pagharang pa pag-criminalize sa union, nire-red tag yung mga organisador at leader. Kaya meron ho tayong nakakulong pa ngayon sa buong bansa na 23 pa. So ang point lang ho, yan yung dala-dala natin at nireklamo natin yan sa ILO, i-address nyo to. So ngayon, ang nangyari, ang ginawa ng ILO, nasama po ang Pilipinas sa shortlist. Ano ang importansya ng shortlist na tinatawag? Ibig sabihin, yung Pilipinas, yung gobyerno mismo at saka yung mga kumpanya ay isasalang sa isang pag-scrutiny kung bakit lalabag yung karapatan ng mga manggagawa. Kaya sumalang tayo doon at sinabi natin sa plenaryo yung lahat ng ginagawa ng gobyerno, lahat ng problema, lahat ng paglabag, and then sasagot ho yung gobyerno. Yun nga lang, hindi ito parang husgado, no? Kasi dito ho ang pinag-uusapan, tripartism, kailangan magkaisa, no? Yung tatlong panig, yung gobyerno, yung employer, at saka yung mga manggagawa. So, ang naging resulta kanina, no? Kasi nilabas kanina yung resolution, ano? Yung resolution sa mga nasalang sa shortlist kasama ang Pilipinas. So kinikilala ho yung matabang paglabag sa karapatan ng mga manggagawa. Yung usapin ng collective paglabag sa collective bargaining, yung usapin ng hindi pag-exclude, no? Hindi pagsama doon sa mga informal workers lalo na sa gobyerno, sa NAIA employees, no? Ay kasama ho yan sa in-address kanina at batay doon sa pangkalahatang recommendation, sinasabi ng resolution na dapat mag-response yung gobyerno, tugunan yung mga gaps na tinatawag nila this coming September 1, kung di ako nagkakamali, September 1 yung ibinibigay sa kanila na dapat wala daw delay ma-address, including yung mga bills na magpoprotekta sa mga manggagawa, dapat asikasuhin na yan sa legislation. Ngayon, bagaman nakakuha tayo ng relatively, no, mukhang favorable sa atin, again, hindi ho yan kusang i-implement ng gobyerno ng Pilipinas doon sa atin. Kaya magiging importante pa rin talaga na malakas ang union ng mga manggagawa para strongly assert yan sa gobyerno ng Pilipinas yung mga decisions at resolution na yan. Kasi resolution lang yan. Any resolution ay pwede nilang hindi ipatupad. Pwede nilang ipatupad. So, but then again, bagaman hindi ho ito parang korte na merong police power ang ILO doon sa magandang bagay at napapatunayan natin na magamit natin sa mga manggagawa na the point is pag nilalabag yung karapatan mo, ipaglaban mo, lumaban ka para kahit papano ay makakuha ka ng relatibong paborableng condition para sa iyo. At ilaban mo siya ng tuloy-tuloy kung gusto mong magkaroon ng mas malalaking ganansya sa hinaharap, magpalakas ka ng pag-uunyon at pakikipagkaisa sa iba't ibang mga sectors. Yun naman ho yung pinakamahalaga doon. Yun. Maganda. Meron pala tayong natatanaw na kahit pa paano konting pag-asa sapagkat ang mismong ILO, ang siyang mismong kakatok, kakalampag sa ating gobyerno
dahil may proseso ng assessment at kung ano-ano pa. Pero bago tayo pumalaot sa mga susunod pa nating mga talakayan sa gabi ito, ay tayo lubos na nagpapasalamat sapagkat tila ibinaba ang isang diwata mula sa Mount Apo ng Bulacan na makakasama natin ngayong gabi, kundi si Capdis. Maraming salamat, Capdis. Bumati ka muna. Welcome Okay. sa ating Ugnayan sa Papawid. Magandang gabi po sa inyong lahat. Pasensya na po at late na nakapasok dito sa ating ugnayan ngayong gabi. At kinalulugod ko pong i-welcome uli si Ka Jerome. Ka Jerome, magkikita tayo, alam ko. Malapit-lapit na sa buwang ito. Magandang gabi po. Magandang Okay. gabi. Napakinggan ko na Kita yung niyo kanina, naman. sabi ko, papasok na ako ngayon kahit gusto kong makinig. Yun po. Pero may isa Kagagaling akong lang tanong. po. Oh, sige, go ahead, Capdis. Go ahead. Kasi yung dinaluhan ninyo ngayong ILO, bukod po sa inyo, sino pa po yung mga nagsidalo? Meron bang mula sa ating gobyerno o mga private organization ba ng mga labor? Sino-sino po ang mga nagsidalo mula sa Pilipinas? Yes, Des, kasi ano to tripartite ito eh. So dumalo po Mm. yung representante ng Department of Labor, si Yusek Ngayon, okay. Connie Bakay, nandun siya. Tapos meron Mhm. siyang dalawang kasamang empleyado. Tatlo po mula sa gobyerno. Tapos meron pong galing sa 4 na ITUC affiliate na trade union sa Pilipinas. Merong representante from TUCP, from FFW, from Sentro, and of course sa KMU po, 3 kami, no? Apo. Si Kabong, si Joanne at saka ako. Tapos dumating din ho yung si Congressman Mendoza, may ano pa si Congressman Jolo Revilla at saka yung iba pang mga congressman na actually ho nagpa-picture lang, hindi naman hindi naman talaga nakinig, no. Alam naman natin yon na may mapakita lang na actually gumala lang sila, no. Hindi naman sila na nagliwaliw lang, So hindi sila gumastos lang nakinig ng sa mga sayang yung- diskusyon, ganun. Sayang Oo. yung budget, sayang yung budget yan ang gastusin. Oo, galing yun sa buwis ng mamamayan, and then of course galing ho sa buwis ng mga kapatid nating OFW na naghihirap diyan sa iba't ibang panig ng mundo para magpadala ng pera. So sarap ng buhay nila gumagastos. So, Saka well baka kaya represented naman bukod sa pala. kanila may kasama pa yan na mga Ay, Halimbawa, opo, anak nila. pamilya po. Ayun, Marami ho. eh, Marami. Gaya na Malamang inaasahan yung iba natin. malamang yung iba may chiwari-wari pa dyan eh, malay pa natin. di ba? Ay, for sure. For Si sure Edwin meron. talaga. So, tama, So- ibig sabihin, Captis, ibig sabihin, naitanong mo nga, sino-sino? At kung paano naging partisipasyon nila? Pero lumalabas, yung iba nga, picture taking lang, handshaking, and then shopping, and mauling-mauling na lang sa Switzerland. Ay, ibig sabihin, Cap Jerome, bigyan mo naman kami ng konting baka briefing sa mga, ano ba yung mga, for the past few days, since June 1 hanggang ngayong araw na ito, at kung ano pa yung ina-expect natin, tayong mga uring manggagawa hanggang bukas na mag-close na itong International Labor Conference na ito. Ano ba yung Kumbaga, mga naging yung maipapasalubong galawan niya, na no? sa ating mga manggagawa? Bukod dun sa binanggit mo kanina na ika nga mismong ILO na ang kakalampag at kakatok sa gobyerno na kailangan aksyonan sooner or later ng September of this year. Ano pa yung iba? At ano pa yung pwede nating expect? At ano yung iaahin pa ninyo bilang leader ng organisasyong manggagawa, pinakamalaking organisasyon ng manggagawa sa Pilipinas? Well, ang ILO po kasi may iba't ibang komite. So kami po, ako particular, kami ni Kabong ay inupuan ho namin sa buong panahon itong Committee on Application of Standard. Dito ho pinag-uusapan yung kabuoang karapatan ng mga manggagawa patungkol sa freedom of associations. Bagaman ang nakasalang, binanggit ko kanina, ang violation ng Pilipinas, yung usapin ng Convention 98, yung Collective Bargaining Agreement. Okay. Isa po sa tinutukan din natin yung usapin ng platform workers. Pag sinabi ho natin platform workers, hindi lang ito yung mga rider, no, yung lahat ng mga manggagawa na parang ang boss niya ay yung apps, no? Yung apps yung Kasi sila yung ngayon sila yung uso ngayon eh. Sila yung uso ngayon. At laganap ho yan sa buong mundo after ng pandemya.
Ngayon, Pandemya. after ng pandemya, diyan ho ay napakalakas ng lobby ng Estados Unidos. Ang isa sa pinakatumututol sa platform issues para kilanlin ang mga manggagawa ng platform workers bilang mga manggagawa at tamasahin nila yung karapatan nila bilang mga manggagawa na makapag-union, right, magkaroon ng nakabubuhay na sahod, occupational health and safety, at iba pang mga karapatan. Tinututulan ho ng malakas yan ng Estados Unidos. Kaya bukas po ay magkakaroon ng botohan, no? At ako po ay bilang head ng delegation ng labor sa Pilipinas, ako lang ho yung may karapatang bumoto, no? Yung iba wala. Galing Okay. So ako po yung kumbaga ang tawag nila din titular head. Okay. Isa pa po sa kontrobersya na pinag-usapan ay yung usapin sa gender. Dito, isa rin po sa pinakamalakas na tumututol ang Estados Unidos. Dahil alam niyo yung pronouncement ni Trump ng usapin ng babae at lalaki lang ang kinikilala. Ayaw niyang kilalin po yung tinatawag nating LGBTQ+, na yung LGBTQ++, etc., na hindi mo maitatanggi, nag-i-exist ho yan sa buong mundo. At kung pag-uusapan po, napakalaki ng contribution nila economically and politically. Pero sa dulo, si Donald Trump, yung pagiging macho pasista, ay ayaw niya, babae at lalaki lang ang pinag-uusapan. Kaya sobrang kontrobersya ho yan. So, yan ho yung mga pinaka-prominenteng issues na pinag-usapan dito. At yan din po ang pinakatinutukan natin. Okay. So, bali, magandang balita yung ipapasalubong ninyo sa Pilipinas. Sabi niyo kanina, halos hindi naman nakinig yung mga ng gobyerno. Opo, pero ang Department of Labor ay tumutok kasi talaga nasalang Kapdes, nasalang ang gobyerno sa usapin ng parang investigation, no? Nasalang sila dahil doon sa complaint namin. So obligado kami nagreklamo, parang ako ang nagsabi sa floor ng complaint and then sasagot yung gobyerno. Of course, i-deny nila lahat ng aming complaint. Sa dulo ay pag-uusapan yan, titignan yan yung tinatawag na Committee on Experts, etc. Batay dun sa mga ILO convention kung totoo yung complaint o hindi, batay sa documentations. At sa totoo lang, pahiyang-pahiya yung gobyerno doon at saka yung mga employer dahil talagang kitang-kita yung patuloy nilang paglabag. Kasi panahon ni Duterte, kung maalala natin, nagkaroon pa ng high-level tripartite mission sa Pilipinas. Ang nilalabag naman doon yung Convention 87, yung Freedom of Associations. At hanggang ngayon, walang na-address doon sa mga killings, doon sa usapin ng ang mga unionista at mga aktivista, nililink po sa mga armed groups para lang ma-justify yung pagdukot, no? Illegal arrest at pagpatay sa ating mga leader at organisador, hindi lang ng mga manggagawa, kung hindi ng mga progressive sectors. So lahat yan, madudugtong yan doon sa violation ngayon sa collective bargaining agreement. So makikita talaga nila na mayroong, ang tawag nila doon, long standing gaps na hindi talaga daw ina-address yung problema ng mga manggagawang Pilipino. May konting tagumpay, pero again, babaliting, bagaman nakakuha tayo ng maliit na tagumpay, pero hindi ang kusang i-implement sa Pilipinas. Kaya dadaan pa po yan sa mahabang labanan, no? At doon sa labanan na yon, importante na yung mga manggagawa ay inililink namin yung aming laban sa iba't ibang sectors doon sa ating bayan, including the OFW. Kasi sinabi namin na dapat ang OFW ay magkaroon din sila ng rights tulad ng mga manggagawa, no? Dapat lahat kasali. Pag sinabi natin yung tinatawag nating working people, no? Kasi minsan pag sinabi nilang pinaghihiwalay nila yung OFW sa trade unionist, no? Wala kayong union, so parang ganoon. So well, anyway, lahat ang isinama ho natin yung issue ng mga kapatid nating OFW na dapat bigyan pansin talaga ng gobyerno ng Pilipinas. Kap Edwin, na isa pa kasi baka mawala sa isip ko Since sinabi niyo yung mga workers ng sabi natin mga apps worker ba ang tawag doon, yung mga delivery rider ganyan. Platform. Sa platform. Ang naisip ko naman po ngayon dahil nauso yung online jobs, yung mga Pilipino na nagtatrabaho sa bahay lang pero ang kumpanya nila ay sabihin natin Australia, Canadian, US.
yung sila ba ay maituturing nating worker din at sin ba ay may protection din, may rights din at napag-usapan din ba yan dyan during the convention? Tama po. Yan po ang malakas nating assertion, no? Lahat ng lahat ng mga kababayan natin na parang ang boss nila ay yung app, dapat magkaroon din sila ng union, magkaroon sila ng proteksyon. Sa dulo, binanggit ko kanina, yan ho yung inaayawan ng Estados Unidos. Kasi ang tawag ho niyan parang partner. Partner. Kung ibig sabihin, parang pag sinabi mong partner, bakit ka pa magtatayo ng union? Ba't hihingi ka pa ng karapatan? Parang ikaw din yung may-ari ng kumpanya, for example. Isa ka sa stockholder. Yun ho ang gustong palabasin. Pero sa totoo lang, yung apps lang, namumursyento, si manggagawa na ang nasa kanya na yung lahat ng gastusin sa buong araw ng production. Like for example, kung ikaw ay motorcycle rider, sa iyo yung motor, sa iyo yung gasolina, 'di ba? Tapos sakripisyo pa yung yung kalusugan mo. Basta lahat ng gastusin sa buong operation mo, sa iyo lahat 'yon, no? Tapos yung apps kapag naka-violate ka, yung apps ang magbibigay sa iyo ng parusa. So same din po 'yan sa halimbawa sa apps ka kumukuha, gusto lang magpaturo ng isang linggo, no? Virtual tawag natin doon yung virtual, sorry yung term, parang nagtuturo, no, na virtual assistant, parang ganun. Tama, virtual assistant. Tapos meron din hong magpapagawa lang ng paperwork ng isang araw, 2 araw, or kung ano, may ituturo lang. Meron nga ho yung iba, may yayaman, mag-aano pa, para mag-aano sa apps, kukuha ng empleyado para lang palakarin yung aso. So basta ang lahat ng gumagamit ng apps para magkaroon ng trabaho, gusto natin maging saklawin sila ng karapatan bilang mga manggagawa. Huwag silang ituring na partner. Kasi tulad na lang ho nung anak ko, buhat nung may mangyari nga sa pamilya namin, nagtuturo siya dati sa university. Dahil nagkaroon nga ng mga surveillance sa kanya no, dahil siya nasa Pilipinas, kami nandirito doon sa kaso ng anak naming nawala. Napilitan siya mag-resign dahil sabi natin may takot, gano'n, o sa mental health din niya. Ang nangyari, nag-apply siya sa isang Australian company. Pero siya, nasa bahay siya. So maghapon din yung trabaho niya sabi natin from 7 a.m. to 4 o'clock. Pero ang tanong ko sa kanya, teka, paano may protection ka ba? May rights ka ba as worker? Ang kumpanya ay nasa Australia. Paano yun? Yun ang inaano ko. Siya ba'y worker? Mga smart working. Yung sabi ni Cap Edu, smart working ba tawag doon? O hindi ko alam. Meron nung kasi tayong tinatawag yung mga BPO workers, no? Na dalawang bagay, yung BPO minsan nasa site sila, yung iba naman isang work building from home. sila. May isang building. Araw-araw pumapasok nasa sila. Private, nasa bahay lang. Nasa bahay lang. Pinapayagan ho yan. Again, ang boss niyan, meron nung mga agency yan dyan sa Pilipinas. Yung tawag nating mga accounts, ang tawag niyan. Parang agency. Pero ang mother company either nasa US or nasa Europe. So yung nagsisilbing parang manpower agency, yung tinatawag nilang account. So ang mga arrangement po doon, pwedeng pumapasok ka, again, pwedeng work from home. Sa totoo lang, sa biglang tingin, parang advantage yung work from home kasi hindi ka na mamamasahe, makakagising ka ng orong gusto mong gising. Pero sa totoo lang, ang reklamo dyan ng marami, yung utilities na ginagamit mo, kuryente, tubig, diba? Internet, ay ikaw ang sasagot. Yung internet, ikaw ang sasagot instead na yung kumpanya. Diba? So may mga ganun hong problema. Pangalawa dyan, yung usapin ng occupational health and safety. So, and then thirdly, yung usapin nga, paano pag ganyan yung arrangement, sino talaga yung boss mo? Sino talaga yung mananagot sa'yo kung ano man ang problema pagdating sa usapin ng labor. Kaya medyo medyo malabong talaga yan eh. Medyo komplikado talaga laban. Kaya sa atin sa Pilipinas, nakatayo yung samahan ng mga BPO workers para ilaban nila yung kanilang karapatan na makapagtayo sila ng sariling union. Either ikaw work from home or nasa opisina ka pumapasok, as long as ikaw ay BPO worker, dapat saklaw ka
nung policy, saklaw ka ng batas sa usapin ng paggawa at magkaroon ka ng right to unionize, security of tenure, at saka yung tinatawag na natin na nakabubuhay dapat yung sahod. Alam mo, mabanggit ko lang yan. Total naman diniscuss niyo na yun yung usapin na sa mga BPO na yan, di ba? May pamangkin din ako tulad din ng status nung sa anak ni Kabit sa Australia din ang kanyang employer at work home din siya. Okay naman yung income. Okay naman. Pati naka-insured sila, pati yung medical care ng magulang niya, carried nung medical care na bigay ng kumpanya. Pero sabi nga nung pamangkin ko, ito yung issue diyan. Kasi sabi niya, Tito, yung trabaho yan, good lang yan for 6 to 10 years. Kasi, alam mo, kami mga nagtatrabaho ng ganyan, swerte nagtatrabaho ng araw, yung sa gabi, nagpupuyat na hanggang umaga. Kasi talagang meron diyang psychological effect in the future. Psychological and physical. Marami nagiging sakit na natatamo yung mga yan dahil sa puyat at saka kung ano-ano pa. Oo, pati pag-ihi mo, minsan hindi mo na pwedeng gawin. Kaya marami may sakit dyan sa bato. Tapos yung pagkain na inaano nila, pati yung mga pagkain. Oo, talagang, ano kaya, baka pwede namang i-suggest natin sa ating gobyerno, sa Department of Labor na bukod doon sa karapatan ng halimbawa ng security of tenure, dapat naman magbigay sila ng programa para sa ating mga BPO workers ng programa na kung saan magbibigay ng proteksyon para naman mas maging mahaba at mas maging secure o safe para sa tulad nila sa kanilang health, physical at saka yung mental. Oo. Kasi talagang marami tayong nakikitang nangyayari na ganyang sitwasyon. Yun ang sabi ng pamangkin ko, Tito, ganyan yan. Sinasabi ko sa iyo, pinakamagandang mo lang dyan sa katawan mo yung first 6 to 7 years, the rest pagpataas na, tatamaan ka na ng mga sakit dyan. Ano kaya ang pwedeng ma-suggest nyo dyan? Tama po kayo. Dapat talaga may proteksyon. No? Oo. Protektado dapat ang manggagawa. Kasi manggagawa sila eh. Pero but then again, babalik ako doon sa point, kung iaasa lang natin na parang kusang ibibigay ng gobyerno, hindi niya gagawin. Kaya ang pinaka-importante talaga, kung gusto mo talagang magkaroon ng relatibo, kung hindi man nakabubuhay, mataas-taas na sahod, no? Meron kang kasiguruhan sa trabaho, protektado ang kalusugan mo. Diba? No other choice, mag-union ka. Magtayo ka ng samahan. Kasi pag wala ka niyan, hindi ka pwedeng magrereklamo sa HR na paisa-isa. Sasabihin lang sa iyo ng HR, ayaw mo ba sa trabaho na to? You may go. Iwanan mo. Iwanan mo, 'di ba? Maghanap ka ng iba. So, at ang daming nakaabang. At ang dami hong nakaabang lalo na sa Pilipinas ngayon. Alam naman natin yung sitwasyon natin ngayon. Kalalabas lang nung survey nung nakaraan. Medyo nandaya na naman yung gobyerno kasi nung nakaraan 5.1% na po ang walang trabaho. Close yan to 3 million na mga Pilipino. So ngayon bumaba daw, naging 4.7. But then again, 4.7% ng walang trabaho sa Pilipinas, malaki pa rin yan. Tapos patuloy pa yung pagtaas ng presyo ng bilihin dahil sa giyera, pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo, patuloy ho ang paghina ng piso versus dollar, patuloy ang pagbaba ng purchasing power. Ang tingin ko ngayon, ang purchasing power yata, noong nakaraan, nung nag-60 ang dollar, umabot na lang ho sa 0.73 ang kada piso. So ibig sabihin, kung may 1,000 ka, 730 pesos na lang ang purchasing power niyan. Kaya kung ikaw ay sumasahod ng 695 sa Metro Manila, ang katumbas niya lang ho, 521 pesos. Ang question, yung purchasing power na 521 pesos, paano mo bubuhayin yung isang pamilya na ang average size sa atin ay 5? Ano yung tagi-100 piso? Mas mababaw pa yan doon sa BARM. Kasi sa BARM nominally nasa 461 pesos lang. So, ganun ho kalubha. Tapos, meron pa tayong lingguhang pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo dahil nga dito sa nagaganap ng panggigera ng US at Israel laban sa Iran. So, tapos nag-aaway-away pa yung magkabilang kampo sa Senado, no? Tuloy-tuloy ang drama nila. Duterte.
So ibig sabihin no, yung mga elemento yung political crisis at economic crisis ng bansa natin ang pinakasumasalo sa dusa at hirap niyan no other than ang mga manggagawa at mga mahihirap nating kababayan no. Tama. Ang labanan diyan sa Senado, labanan ho yan kung kaninong kampo ang ililigtas, sino yung parurusahan. Wala namang Tama. walang ano diyan walang talo diyan ang mga Pilipino. Kaya ano yan, kumbaga kailangan bantayan talaga natin, dikit sa sikmura yung laban na yan, no? Sabi nila, nagsalita na ho yung mga negosyante na kapag walang political stability, mahihirapang pumasok ang mga negosyo sa Pilipinas, Investor. no? At kahit sabihin pa natin merong political stability, papasok ang investor sa Pilipinas pero nasa kondisyon na dapat mababa ang sahod, hindi pwedeng mag-union, 'di ba? Walang Yung mga benepisyo. kondisyon nila na Oo, sa yan ang mga kanila. kondisyon. How much more pa ngayon na nagkakagulo sa Senado. Kaya ano ho yan yung nangyayari sa bansa natin ay isa itong ang sumada natin dito. Ganito kabulok talaga ang sistema. Yung tinatawag natin burokrata kapitalista, ganyan talaga kabulok at mangyayari ho yan kasi nga nag-aagawan sila sa kani-kanilang kampo at nag-aagawan ng kani-kanilang interes. No? Yun, oo. Kaya kaya po sa Poprotektahan yung kanilang sariling interes. sa gitna niyan, importante na malinaw sa taong bayan kung ano ang mga kinakailangan nating gawin. No? Wala tayong pakinabang sa Marcos, wala tayong pakinabang sa Duterte, kaya kailangan silang parehong panagutin at ang paraan lang para makapagpanagot natin sila kung hindi yung malakas na kilusang masa sa ating bansa. Kaya ho nung Mayo 1, kung napansin ko, idugtong ko lang nung Mayo 1, 'di ba? Meron tayong malaking rally tayo sa embassy, no? Nagkaroon ng tulakan sa pulis, yung mga pulis pa nagreklamo, sinaktan daw namin yung mga pulis samantalang kompleto sila sa may shield, may batuta, kompleto sila tapos chinarge pa kami na kami daw yun nanakit. Kaya po bago ako umalis kinasuhan kami. Kinasuhan ako, kinasuhan si Nato, kinasuhan si Mong, kinasuhan po si Kamudi. So meron pa daw ibang mga kaso kaming kakaharapin. So sa ganito. So ang point lang, ang taong bayan ay lumalaban para sa pagbaba ng presyo, ng bilihin, pagtaas ng sahod, mag-create ng trabaho, no? At iba pang mga karapatan natin. Ang sagot palagi ng gobyerno ay palaging pandarahas, pananakot, pagdukot, pagpatay, at the same time, illegal arrest. So, iyan ho talaga ang karakter ng gobyernong ito na kinatatayuan natin sa kasalukuyan. Hindi, kaya kung di naman tayo kikibo, lalo naman lalong walang mangyayari kung hindi tayo umik. Kaya yung iba pag sinasabi nila, ayan na naman kayo, rally na naman kayo, puro kayo reklamo. Pero doon sa mga rally na yan, doon nakukuha yung mga sagot doon sa ating mga kahilingan kung yung ating panggigiit nga, sa kanilang panggigipit, yun. Kaya nga doon sa mga nakapanood ditong doon sa nakarinig at makakarinig pa nung huling mga pananalitang binitawan ni Ka Jerome, na yung kasalukuyang sitwasyon ng buhay ng mga mamamayang Pilipino at manggagawang Pilipino at kung paano tayo pinaglalaruan ng dalawang kampo na kung saan ay interes lamang nilang politikal at personal ang nakataya. Hindi ba? Nagigirian sila habang nalilibang tayo, habang tayo mga ordinaryong mamamayang Pilipino, imbis na makapag-concentrate kung paano natin isigaw at ihayag sa kalsada kung ano yung ating mga saloobin, mas marami sa atin ang nalilibang na manood ng TV, ng YouTube, hintayin kung ano resulta ng hearing, sino ba ang susunod na pipirma sa cheque ng sahod ng mga empleyado ng senador, kailan yung bogus na Blue Ribbon Committee, sino bang original, kung sino meron pang mga tulakan at saka merong mga kung ano-anong mga drama sa loob ng Senado at politika ng Pilipinas. Hindi natin malaman kung baka nga maaaring ito pwedeng isang sarsuela na lamang dahil para mapagtakpan ang pagiging inutil nila, hindi lamang ng gobyerno, kundi pati yung mga mambabatas na dapat ang trabaho ay gumawa ng mga batas para sa interes ng mga ordinaryong mamamayang Pilipino at mga manggagawang Pilipino. So sana tama yun. Maging mapagmatsyag tayo mga kababayan ko. I-rewind natin kung ano yung sinabi kanina ni Ka Jerome. Dahil doon mababasa natin kung ano yung
talagang dinaranas natin kung ano yung ika nga kung paano tayo naghihikaw sa araw-araw. Pero kita naman ninyo, di ba kung anong pinagagawa ng mga pulitong ito. May mga eksenang barilan habang nagmimerienda ng tacos, di ba ga? Pero Cap Habang Edwin, tayo, Ka Jerome, oh, ang inam Yeah. nung napapanood natin kasi yung naka-televise o nasa YouTube. At least ang Tama. dami nang nakakapanood, nakikita natin yung mga kilos nila, yung kanilang narinig natin yung kanilang mga salita. oo, So nabibisto natin kung ano ba ang galawan diyan sa loob ng Senado at Kongreso. Walang Tama. ligtas dahil yung iba oo. nire-record na kaagad nila, o di ba? Tama Kaya po kahit kayo. paano Ano ba maganda kumbaga, yung nakikita natin. tama po kayo kasi dalawang bagay eh. Parang nakita natin nagkakagulo sila. Negative, no? Pero sa Mm. totoo lang, sila mismo ang nag-i-expose gaano kabulok ang sistema ang Yun. kinakatawan nila. So sila mismo, Yun. imaginein mo, imaginein mo parang ang gusto nilang palabasin, na merong nawalang pera. O imaginein natin, kunwari tatlo tayong magkakaharap, may pera na wala. Tapos walang aamin sa atin tatlo, walang mapapanagot, nawala lang yung pera. Ano yun? Ano yung magic? Tama. Diba? Oo. Ganun yung palabasin. Halimbawa, example, nung ginera ng US at Israel ang Iran, biglang lumobo ang presyo ng produktong petrolyo ng 150 pesos to 170 kada litro. Alam natin kung gaano kasakit yun. Tumaas ang lahat ng presyo ng bilihin. Sabi nga namin, yung mga kababayan nating OFW sa Middle East, araw-araw nakikipagpatentero na wag sila tamaan ng bomba. Bomba. Sa Pilipinas, wala namang bombang tumatama. Pero lintik naman yung pagtaas ng presyo ng bilihin, higit ka pa sa tinamaan ng bomba kasi titirik ang mata mo dahil wala kang makakain na araw-araw. Sa gutom. Sa gutom. Tapos ang impact pa niyan, ito paulit-ulit namin sinasabi to, dahil sa patuloy na pagtaas ng presyo ng bilihin, pagbaba ng purchasing power ng peso, yung mga pamilya ninyo na pinapadala nyo sa Pilipinas na nagmumukhang mataas ang presyo ng dollar, pero magrereklamo pa kasi kulang dahil yung anumang pagtaas ay kakainin lang ng inflation rate. 'Di ba? So kaya hihirit ulit, nay, tay, ate, kuya, kulang na ho yung pinadala nyo. Akala nyo lang namumuhay sila ng maluho, pero kakainin lang talaga yung pagtaas ng presyo ng mga bilihin. At ang response diyan ng gobyerno, hindi po papunta sa solusyon, papatsi-patsi, no? Selective, pili. Sobrang paayu-ayuda ng Tapal-tapal lang. papatapal-tapal. So kaya habang ipinaglalaban ho natin sa international na pagdalo natin ang karapatan ng mga manggagawa, sa sahod trabaho karapatan, importanteng ang laban na to ay nakaling sa laban ng ating mga kababayan iba't ibang sektor. At yung laban ho natin para sa paghingi ng mga economic reform at political reform, importante na ito ay tumugon doon sa pagresolba sa usapin ng pangmatagalang solusyon sa ating problema. Ano ba 'yon? Walang iba ho, dapat ang ating mga pakikipaglaban ay unti-unting magko-contribute sa pagpapalakas ng call para sa genuine land reform in national industrialization. Sa totoo lang, yun yung kambal, yun yung twin na solusyon para ma-resolba yung daang taong paghihirap natin. No? Kaya diyan sa bagay na yan, kailangan po talaga yung pagkilos na malawak ng mamamayan na kinakailangan natin. Kaya ano ho yan painstaking tiyaga talaga para ipaliwanag natin sa ating mga kababayan na ang mga Pilipino, mga hardworking people tayo. Hindi natin deserve yung ganitong buhay. 'Di ba? Pero bakit ganito ang buhay natin? Dahil kasi yung gobyerno, yung sistema, bulok, no? Pinagtatrabaho lang tayo, yung fruits of labor natin, yung bulk ng fruits of labor ay pinakikinabangan lang nila habang tayo ay binibigyan lang ng tingi-tingi na hindi pa tayo makapamuhay ng makatao. So, yan yung realidad sa buhay natin. Yan yung mga isyung dapat tinatalakay sa social media at saka sa mainstream media . Hindi yung kung ano-ano mga ekang kadramahan sa Senado at saka sa kung ano-ano di ba? Yun yung dapat talagang mas binibigyan ng prioridad na kesa imbitahin natin kung sino-sinong mga walang kakwenta-kwentang abogado, hindi mo malaman iba-ibang interpretasyon sa batas, mga vloggers kung ano-ano pa na pinopost sa Facebook at saka sa kung saan-saan pa sa YouTube. Dapat mga tulad ni Cap Jerome, ang mga
nagsasalaysay ng mga ganitong usapin na dapat maunawaan ng mga ordinaryong mamamayang Pilipino at napakadali namang unawain. Ang problema nga ay hindi binibigyan ng pagkakataon ng ng espasyo yung mga ganitong usapin dahil alam naman natin, yung mainstream media, hawak to ng mga multinational, mga mayayaman na mga may-ari nito, mga may malalaking kumpanya, may mga mining tulad ni Tambalos Laws at kung sino-sino pa. Alam naman natin kung sinong pag-aari ng mga TV channels at saka di ba ga? Kaya hindi nila bibigyan ng panahon na yung mga ganitong diskusyon marinig ng mga ordinaryong mamayang Pilipino. Di ba? Dahil alam nila, masasaktan, magigising ang mga mamayang Pilipino, matatapos yung pagiging addicted sa mga isyung walang kakwenta-kwenta na nangyayari ngayon sa ating bayan. So total na, pag inumpisa na rin natin yung epekto nitong usapin na mga itinalakay at inihain ninyo sa International Labor Conference, naipasok na rin yung issue ng mga pangyayaring political sa Pilipinas. May tanong ko lang ka Jerome, ito'y personal, ano naman sa palagay mo bilang isang representante ng pinakamalaking unyon ng Pilipinas, sa bansang Pilipinas, etong bagong talagang labor secretary na isang politiko, talo ng senador sa nakarang eleksyon, ano masasabi mo dito? Meron ba akong background pagdating sa usapin ng labor? O talaga lang inapoint lang ito dahil gustong pasalamatan or something? May magagawa ba ito? Meron ba tayong pag-asa dito para sa karapatan at ibig sabihin, interest ng mga manggagawang Pilipino? Sino ba binabanggit mo? Si Paul Tolentino? Si Tolentino, siya Department of Labor, di ba? Akala ko si Paul Tolentino kasi tawag. Ano yan? Meron palang nickname. Ano yan? Kumbaga, political accommodation lang yan. Una, nung umupo siya, nag-release na kaagad ang aming pahayag. Karumal-dumal ang record yan pagdating sa manggagawa. Nung MMDA chairman yan, diba? I-share mo sa amin. I-share mo sa amin yung katulungan-dumal na yan. MMDA chairman yan, hinarang niya yung benepisyo ng mga manggagawa sa MMDA. Tinanggal niya pa yung mga manggagawa, ipinakulong niya pa yung mga miyembro kasapi ng CALRAGE. Kaya si Tolentino talaga ay political, hindi tayo makakaasa na magkakaroon ng improvement ang mga manggagawa dyan. Magpapapogi lang yan sa simula. Pero sa totoo lang, naalala nyo yung unang statement niya kagad, gusto niya ay magpatuloy yung Regional Wage Board na barya-barya lang ang sahod ng mga manggagawang Pilipino. Diba? Nung pag-upo niya, papogi agad. Sinuspendi ka agad yung Dole Director ng Region 3 kasi yung nangyaring pagguho nung building doon sa Pampanga. Diba? O ngayon, 'di ba? 2 days, I think, nung Agis nagkaroon ng earthquake. Diba? Sa Gensan, sa Mindanao. Gensan. No? Lumubog yung bagsak yung mga building. So hanggang ngayon wala tayong maramdaman na intervention program mula sa Department of Labor immediate para tulungan yung mga manggagawang apektado, no? So kaya wala yang pinagkaiba si Tolentino doon sa kay Laguesma, no? Wala talaga tayong maasahan. Wag tayong magkaroon ng imahinasyon na sana si Tolentino gumanda buhay natin. Walang ganun talaga. Ang anuman pong mga improvement sa buhay ng mga manggagawa, palagi natin hugutin. Dapat yan produkto ng sama-samang pagkilos. Pag binalikan natin, Cap Des, Cap Edwin, yung karapatan na tinatamasa ng mga manggagawa, hindi naman to regalo sa atin yung right to organize, right to living wage, right to strike at iba pa, hindi to regalo sa atin ng gobyerno at mga kapitalista. Historically, balikan natin yung kasaysayan, produkto ito ng paglaban ng mga manggagawa sa buong daigdig. At sa process ng paglaban na yan, meron pang mga namamatay. At yung karapatan na yan, na inabutan ng buhay. Yung karapatan natin na yan, na inabutan ng henerasyon namin ngayon, produkto yan ng paglaban. At yan yung unti-unting binabawi ng kapitalistang sistema para pumiga ng mas malaki pang super tubo. No? Kasi para palakihin ng kapitalista ang kanilang tubo, dapat mababa ang sahod.
Dapat hindi unionisado kaya lumalaki yung contractual. Dapat hindi regular. Mm. 'Di ba? Kasi hiwa-hiwalay. So lahat ng tagumpay natin ng uring manggagawa previously, unti-unti hong binabawi ngayon. At ang pinakamasakit, ang nasa forefront para bawiin yung mga tagumpay, initial tagumpay ng mga manggagawa sa nakaraan, no other than yung gobyerno mismo sa pamamagitan ng paggagawa ng mga batas na anti-labor. Bakit? Mm. Bakit? Kasi lahat ng politiko, pinakamarami, maliban sa makabayan, no, at iba pang mga ano dyan, sa Congress, lahat ho yan, negosyante at landlord. So makakaasa ka ba Mm. dyan ng papasaya ng nakabubuhay na sahod? Aasa ka ba dyan na Hindi. magpapatupad dyan ng genuine land reform? Hindi. Ganon din po sa Senado. Lahat yan, Panginoong may lupa at saka negosyante. Ganon din sa Negosyante. ekotibo. Ibig sabihin, ang buong gobyerno ito ay gobyerno, hindi ito gobyerno ng manggagawa, hindi ito gobyerno ng magsasaka, hindi ito gobyerno ng mga OFW, no? Ito ay gobyerno ng landlord, ito ay gobyerno ng mga negosyante, ito ay gobyerno ng kinokontrol ng mga foreign powers, panguna ng Estados Unidos. Yun ang kailangan maintindihan ng ating mga kababayan para magkaroon tayo ng malalim na hugot na kailangan talaga nating lumaban kung gusto natin mag-improve ang ating buhay kasi hindi yan kusang ibibigay sa atin kahit yan ay nakasulat sa konstitusyon at sa labor laws. Wala pong ganun. In every centavos na napapagtagumpayan ng mga manggagawa, dumadaan ho yan sa labanan sa ground. Yan yung tinatawag nating class struggle. Yan Kaya dapat doon maintindihan ng taong okay, bayan eh. Hindi, kaya yun nga talaga yung Kaptis, sinabi ni ano. kaya nga Kaptis, doon sa mga kababayan natin, marami akong kakilala personally, mga kaibigan, mga mahal sa buhay, doon sa mga kababayan natin na every time meron kayong nakikita sa mga TV, sa mga monitor ng TV ninyo, ng mga kababayan natin na sumisigaw sa kalsada para sa interes, Kalsada. Oo. na lumalaban para sa interes ng sa interes natin mga ordinaryong mamamayang Pilipino sa usapin ng sahod, tuition fee, pamasahe, pagtaas ng presyo ng bilihin at saka ng mga bills. Sinasabi niyo mga aktivista, ay sinabi na nga ni Ka Jerome, lahat ng benepisyong tinatamasa natin mga manggagawa ngayon na pilit inaalis ng mga negosyante at mamumuhunan, yan ay produkto ng mga ipinaglaban sa napakahabang panahon. Kaya Totoo. imbes na tuligsain ninyo, sabihin ninyong magsiuwi na lang kayo at manahimik kayo sa bahay ninyo, ay kung hindi sa mga yan na sumisigaw, nababasa, natitirgas, napupukpok, nakukulong para sa paglaban sa interes ninyo, ay nasaan tayo ngayon bilang mga uring manggagawa? Di ba? Ayan. Ay, karamihan pa sa mga yan, mga kasama ni Ka Jerome, kasamahan natin, ay kung hindi swerte kung makukulong ka lang di ba? Para masupil ang paglaganap at pag-iral ng pagkakaroon ng unyon sa lahat ng mga sektor ng pagawaan, ay madalas ay dinudukot pa at pinapatay, hindi na nakikita. So sana Totoo. maging, tawag dito, maging paggising sa ating mga kaisipan kung ano yung mga binanggit ngayon ni Ka Jerome. Dahil yun nila ko sinasabi, kung hindi sa mga aktivista, sa mga street parliamentarian na lumalaban para sa interes natin, nasa na tayo ngayon? Di ba, Ka Jerome? Di ba, Kapdits? Kaya nga, natatandaan ko nga nung umattend kami ng graduation ni Basu sa UP Baguio. Siya ang nagsasalita doon sa lightning rally after ng graduation. May mga lumapit sa amin ni Jean sa tatay ko na nagpapasalamat, mga teachers at saka mga non-teaching personnel ng UP Baguio. Nung pala, yung grupo nila Basu noon, sila yung lumaban para dito sa mga teachers at non-teaching personnel doon sa kanilang mga problema. Estudyante sila. Naipanalo nila yun, oo. Kaya sabi ko, kung walang kikilos, paano? Walang kikilos, Wala nga, paano? Kaya marami nagsasabi na, ano bang mahita niyo dyan? Marami na kaming nahita. Marami. Napakarami na. At hindi niyo lang alam. Kaya nga nandito kami, Ugnayan sa Himpapawid, para himayin natin kung ano ba yung mga bagay, yung mga problema,
At saka ano yung mga solusyon at ano yung naging Mm. partisipasyon, di ba ka, ng progresibong grupo, ng mga taong tulad ni Ka Jerome, ng Kilusang Mayo Uno, na ika nga walang sawa. Kita niyo naman, pagbalik niya, kita niyo, naka ano yan, naka long sleeve ngayon. Pagbalik niya sa Pilipinas, makikipagpukpukan na naman yan doon sa kalsada. Oo, may Titigas na naman goodbye yan. towel dito. Bakit? Makita mo, Opo. gulagulanita naman. Makita mo sa channel sa TV channel, gulagulanita naman yan, di ba? Oo, Eh dahil ganyan. ang buhay niya, inilaan niya para sa interes nating lahat, hindi para sa Saka, sarili lamang niya. Di ba? Kap Edu, Kap Des, sa totoo lang, wala, hindi ko maintindihan, no? Actually, nakita naman, hindi naman tayo nag-iimbento ng ano ng istorya para lang siraan yung gobyerno. Di ba? Mm. Kita naman. Sino ba ang magsasabi na hindi mataas ang presyo na bilihin? Meron ba? Tama. Lahat umaangal, Tama. lahat. Oo, lahat umaangal. Kahit ikaw ay pro Duterte, pro Marcos, tatamaan ka ng pagtaas ng presyo na Yun, bilihin. no? Wala namang pinipili eh. Oo, wala namang pinipili yun eh. Tumataas ang kuryente, maraming walang trabaho, mga magsasaka walang lupa, maraming mga homeless, no? Lahat yung reality, hindi naman tayo nag-iimbento lang para lokohin yung taong bayan, no? Para pag-protest. Kung hindi, lahat yun yung mga issue na talagang matagal nang inaabandona ng gobyerno. Diba? Samantalang yun, kaya nga, diba, yun yung mandate ng gobyerno. Ano ba ang mandate ng gobyerno? Lumagay tayo. Sabi nila, kaya may gobyerno para mabigyan ng maayos, desente, makataong pamumuhay ang mga Pilipino. Question, makatao ba yung pamumuhay natin ngayon? Kasi ako, isang example lang eh. Kung bibigyan natin ng isang example eh. Kung matino at may maayos at regular na trabaho sa Pilipinas, may nakabubuhay na sahod, sigurado ako, liliit ang bilang unti-unti ng ating mga kababayang nag-a-abroad. Diba? Kasi may trabaho sa Pilipinas, may nakabubuhay na sahod, malapit ka sa iwanan pamilya ko yung magandang trabaho ko, ano? Oo. Pero bakit ganon? Every year, palaki ng palaki ang bilang ng nag-OFW. Just because, again, babalik tayo, marami dito, walang available na trabaho, kung meron man temporary, mababa ang sahod, no? At hindi mabubuhay yung kanyang pamilya. Di ba? Maraming mga magsasaka sa kanayunan, walang sariling lupa at hindi mabuhay yung kanilang pamilya. So, yun yung gusto natin pag-usapan sa Kongreso, sa Senado, di ba? Bakit? Yan talaga yung, at of course, naiintindihan natin, sinabi ko na nga kanina, kasi ang mga politician, they are also the landlord, they are also the businessman. So, ngayon, paano yan? Kailangan talaga ang tao ma-educate eh. Mamuna talaga eh. Sayang naman po, balikan lang natin, napatalsik. Sino ba nagpatalsik sa taong bayan? Sino ba nagpatalsik kay Marcos Sr.? Kay Marcos. Di ba taong bayan? Sino ba nagpatalsik kay Estrada? Di ba taong bayan? So kung nakapagpatalsik tayo ng dalawang presidente, kaya natin magtulak ng mga reforma economically and politically na unti-unting mag-a-address at tutugon sa problema ng taong bayan. So, mayroon tayong pinaguhugutang inspirasyon na gano'n eh. Kumbaga, wag tayong mawalan ng pag-asa. Wag lang yung parang, ay, wala na mangyayari dito, no? Balikan ko yung sinabi ni Capdes, pagka hindi na tayo lumaban, lalong happy yung mga landlord, happy yung mga negosyante. Fiesta sila, tabang tayo yung mga modern slave sa panahon nila. Sa panahon ngayon. Nabanggit nyo nga, Ka Jerome, yung mga OFW. Huwag tayong pumayag. Hindi po ba napipilitan ang mga kababayan natin na mag-abroad, maging OFW? Pero ito na nga, tumakas na nga sa hirap ng Pilipinas at nag-OFW na. Pero hinahabol pa rin kami ng gobyerno eh. Sa tulad na lang ng isang issue ng direct hiring dito sa Italy. Dati, kami ang gumagawa ng paraan para makakuha ng kapamilya namin para makarating dito. Pero ngayon, nilagyan nila ng proseso na dadaan pa sa isang accredited agency na magbabayad pa ng 1 month salary na katumbas. So eto, dagdag na pahirap yun dahil kami din naman ang kumukuha sa kamag-anak namin, magbabayad pa uli kami doon sa agency na nilagay nila.
Kaya hinahabol pa rin kami kahit nandito na kami. Yun Tama ang po. yun ang hinaing namin ngayon. Hirap, ano? Hirap, Mm. ano? Kaya nga, ibig sabihin, ibalik natin doon sa usapin ng kasalukuyang labor, Department of Labor Secretary. Secretary. Ano ko lang, naalala ko lang, sumasalamin talaga kung anong uri ng kalalagayan meron na manggagawa ngayon sa kung anong uri ng gobyerno, and at the same time, kung anong uri ng namumuno sa ahensya ng Department of Labor ang inilalagay. Sipin mo, nung panahon ni Duterte, si Silvestre Rebello. Ano pag si Silvestre Rebello? Di ba? Pangalawa, ito namang si Tolentino. Diyos ko po, Mariquitas. Saan tayo sisimutin ng mga ganitong buhay? Di ba nga? Sabi nga ni Ka Jerome, imbis na mabawasan ang mga kababayan nating Pilipino na nagpupumilit lumabas ng bansa para magkaroon kahit papaano ng maayos na pamumuhay, araw-araw, hindi lamang taon-taon, araw-araw dumadami. Kahit ano pang gawin nilang paghihigpit, ay talaga hindi mo mapigilan. Alam mo naman ng Pilipino, talagang sabi nga paggipit, sa patalim kumakapit, di ba? At lahat ay gagawin para lamang makaalis ng Pilipinas at mabigyan ng maganda kinabukasan kahit papaano. Kahit na walang kasiguruhan kung ano ang future na inaantay nila sa bansang pupuntahan nila, lalo na sa mga parting Middle East. Ka Jerome, nahimay na natin lahat kung ano-ano pa. At yan ay sana itumimo sa ating mga kababayan. Dahil tama yung sabi ni Ka Jerome, hindi naman tayo nag-iimbento. Ramdam naman nila di ba ka? Ramdam natin lahat. Mataas ang bilihin, mataas ang pamasahe, mataas ang tuition pay, mataas ang bill ng kuryente, lalo na ngayong tag-init, lahat ay nagtitiis. Hindi malaman kung magtitipid o saan kukuha naman ang ibabayad pagka nagbukas ng electric fan at saka aircon. Madalas brownout pa. Di ba? Saka kailangan magdagdag ng lahat halaga ng padala. Kaya Tama. nga. Tama yung sabi mo, yung 1,000 halagang 730 pesos na lang, di ba nga? Ibig sabihin, lahat tayo ang tinatamaan at lahat tayo mga ordinaryong mamamayang Pilipino ang nagdurusa. So, yung kung ano man yung mga isinisigaw at ipinaglalaban ng mga progresibong grupo at ng mga sinasabi niyong aktivista sa kalsada, dapat ninyong maisip na lahat yun para sa ating lahat. Hindi para sa kanila. Hindi para sa amin. Ang isinisigaw namin ngayong gabing ito, hindi para sa amin, kundi para sa interes nating lahat. Tayong mga uring manggagawa, tayong mga ordinaryong mamamayang Pilipino, dahil sa napakahabang panahon, Diyos ko po, walang nabago. Palala, sabi nga ni Ka Jerome, yung sitwasyon ng mga manggagawa, lalong paipit ng paipit. Di ba nga, hindi lamang yung usapin ng union, kundi yung karapatan natin, tinatanggal uti-uti. Dahil lahat nga ng mga nakaupo sa gobyerno, lahat ng mga mambabatas, mga mamumuhunan, di ba ga? Mga landlord. Kapedwin, buti pa nga ngayon, malamang inabutan nyo to, no? Buti pa nga yung sex bomb May sayaw, may kanta na spaghetti pataas, spaghetti pababa. Pero ang buhay ng mga Pilipino palaging spaghetti pababa. Pababa. Pababa, wala man lang pataas, di ba? At paikot-ikot. Paikot-ikot, pababa. Ang buhay ng Pilipino nandun sa huling parte ng kanta, hindi doon sa unahan, di ba ga? Kaya nakakaawa Diyos ko po. Hindi, kaya gaya na nabanggit ko nga, Kap Edwin. Di ba? Lahat ng maipapanalo nating mga ipinaglalaban karapatan, hindi lang ito pakikinabangan ng Maka Duterte o ng Maka Marcos o ng Dilawan o ng Pink, kundi lahat makikinabang. Yun ang dapat tandaan ng tao. Kaya sama-sama dapat na ipaglaban. Tama. Kasama, samahan natin ng karagdagan pang pag-aanalisa, pagmamatsyag, pagbabasa sa kung ano man yung mga kasalukuyang pangyayari. And then, pakinggan natin yung mga tulad ni Ka Jerome Adonis. Kung ano yung mga adhikain at mga ipinaglalaban nila, natin, na tayong mga grupo dito sa Ugnayan sa Himpapawid, tayong mga progresibong grupo, bigyan nyo naman ng konting pitak sa inyong mga isipan at puso. Paminsan-minsan, kung gusto niyo maghapong manood ng YouTube at saka ng TikTok at kung ano-ano pa. Pero at least once in a while, sa loob man lang ng isang araw, kahit mga
2 to 5 minutes, ano ba yung sinabi ni Ka Jerome doon sa ugnayan sa Himpapawid? Pag-isipan, Mabalikan ano? nga. Mm. Oo, mabalikan nga. And then, ano naman pala, no, di ba? Siguro baka yung pagkakataon yun kahit pa paano pailan-ilan, pauti-uti, madaragdagan yung mga kababayan natin na may masmasan sa kasalukuyang sitwasyon. So, Ka Jerome, mensahe sa ating mga kababayan, hindi lamang sa mga uring manggagawa, sa mga OFW, kundi sa kalahatan. Dahil alam naman natin kung ano yung circus na nangyayari sa ating gobyerno. Ang dami. Merong kuplat, merong kung ano-ano, sino baga ang totoong Senate President, kung ano ba, merong pang impeachment. Ang dami. Pero at the end of the day, ang kawawa, tayo mga ordinaryong mamamayang Pilipino. Mensahe please. Isunod niyo na rin Yes. yung pangungumpitan niyo ha para sa pagsibol ha. Okay. Oo, tama. Yes, yes po. Ako ay siyempre maraming salamat sa Ugnayan sa Ipapawid sa pagkakataon. Parang naging suki na ako dito, no? Ay talaga po. Interview Suki ka talaga. natin. Sana yung mga kababayan natin na OFW, pro Marcos ka man, pro Duterte ka man, wala hong ligtas sa atin, no? Lahat tayo tinatamaan ng matinding kahirapan, kagutuman at saka injustice. Siguro maging open-minded lang tayo, no? Makinig tayo kasi sa totoo lang wala hong ibang magbibigay sa inyo ng totoong impormasyon na nandiyan kayo sa iba't ibang panig ng mundo kung hindi yung mga katulad ho nito. Hindi ho kami, babalik ako, hindi kami gumagawa ng istorya, hindi namin kayo gustong i-brainwash lang kung hindi ito po ay totoong mga pangyayari. Sabi ko nga, ang ano ho natin, anumang mga pagsisikap natin kung ang gobyerno ay corrupt, no, anti-people at saka anti-worker, wala hong mangyayari sa mga pinaghihirapan natin. Importante na mag-build po tayo unti-unti nung yung isang makatao na gobyerno. Kaya again, babalikan ko ho, kapag may nakita tayong mali, labanan natin yung mali kasi ang paglaban sa mali, ang sumatotal niyan ay tama. Ang pananahimik sa mali, ang ibig lang sabihin niyan ay pagpapatuloy ng mali. So kung mahal natin yung ating mga anak at apo, yung mga next generations, labanan ho natin yung mali at sama-sama tayong kumilos para sa isang maayos at mapayapang buhay para sa mga Pilipino. Pamanahan ho natin yung ating mga anak at apo ng isang maayos na lipunan na hindi katulad nung nararanasan natin sa kasalukuyan. At para mangyari yon, importante ho na lumaban tayo mga Pilipino para sa kinabukasan ng lahat ng mga Pilipino, no? At hindi yan kusang ibibigay sa atin. Dapat ho talaga ay lumaban tayo para sa kinabukasan ng ating bayan. Tama po.